Hi, Pearl. Hello. Can you give brief introduction to yourself? Paano ka nag-start sa showbiz until ma-reach mo yung journey mo ngayon? Nag-start ako, ang tagal na, way back 2013 I think, with Star Magic. Naging Star Magic artist ako for I think 3 years then. And then, nag-beauty pageant. I joined Miss Global Philippines. And I am your Miss Global Philippines 2018. And I also joined Miss Universe 2023. And where I represented Quezon City. And what was the second question? Ano yung mga pinagdaanan mo nung before? Marami ka bang audition na... Yan naman. Parang lahat naman kami, madami talagang pagdadaan ng auditions. And then, sino yung mga kabatch mo dati sa Star Magic? Well, sa Star Magic, si Hope. Liza. Liza, sorry. Liza Liza Soberano. Yan, lagi kong katabi sa workshops yan. And si Corinne Medina, Genial Krishnan. And then from PBB, yan yung mga kabatch ko. And then now, ano yung current projects mo na ginagawa? Current projects ko under MQuest and TV5. So, more on microdrama series. Yun kasi yung nauuso ngayon, di ba? Yung mga vertical series. And then, based dun sa mga journey na pinagdaanan mo, ano yung mga natutunan mo na na-apply mo na ngayon? Well, siguro yung... parang natutunan ko na pag mas love mo pala yung craft mo, like acting, hindi mo lang siya parang basta-basta gagawin for the sake of, sabihin natin, fame, gusto mo lang makilala. You're doing it because you really love doing it. So parang ganun yung sa akin na nung nabigyan ako ng break again ng TV5, sabi ko, okay, mahal ko pala talaga ang acting. Kasi every role na binibigay nila sa akin, inaaral ko siya, ganun. Okay. Siyempre pinapangalanan ka na rin ngayon ng Empress na bida kontra bida queen ng TV5. So, Actually, nagulat ako eh. Wala akong idea kasi nung nabansagan akong ganyan. It was during our promo for ICU. Nung tinawag nila akong bida kontra bida queen. Siyempre, grateful na na-acknowledge ka na gano'n, na possible kang maging bida and at the same time, kontra bida. So, kasabog ka rin kasi rin sa trailer na yun, no? nung ICU, oh my gosh, sabi nga daw nila. So, meron ka bang mga natutunan din from ICU na binibitbit mo na rin dito sa mga bago mong ginagawa mga projects? Oo naman, kasi I worked with some veteran actors like Dimples Romana, Joy Embascon, Cedric Juan, mga award-winning actors pa to. Zion Cruz, Mama Glenda. So, yun lang. Actually, inaaral ko. Not inaaral, parang pinapanood ko sila kung paano sila umarte. So, parang from there, natututo ka na, so ganun pala yung nuance. So, pero syempre, hindi ka doon. You have to make your parang own trademark when it comes to that. Yung projects naman po, was there ever a time na may tinanggihan po kayong project? Meron. Kasi hindi ako, sabi ko ba? Don't mention that. Okay. Hindi ako comfortable gawin yung project na yon. So, pwede naman, actually, kinonsult ko pa siya sa ilang director friends, kay Sir Tyrone, kay Sir Jeff, and kay Ate Dimples din. Anong genre Tapos, nito? sexy siya, pero, I mean, I can do that. Pero wag naman yung, like, yung super... limitations mo? Well, syempre, walang nudity as much as possible. And, nakailang as much as possible na ba? Nabilang niyo ba? Ayun. Nudity and siguro, ano bang pwede? Basta hindi lang makakasira ng Yung, image. yeah. Tapos yung hindi ka parang matitake advantage din. So, how do you see yourself 5 years from now? Kasi you're started... Ano ba ito? Beauty started- pageant? You started kasi your career since 2013. Oo. Pero mas umaarangkada talaga ngayong taon yung career mo eh. So, how do you see yourself na 5 years from now? Siguro 5 years from now, kilala na talaga si Pearl Gonzalez sa pag-arte. Yan, na-acknowledge pa siya and
mas umuusbong at dumadami yung mga projects. Yun talaga yung goal ko kaya nag-focus din talaga ako. Alam mo, hindi ka nag-love life kasi nag-focus ka sa trabaho. And I think I'm doing the right thing naman kasi sunod-sunod din talaga. So 5 years from now, siguro successful in what I do. Yeah. May mga nanliligaw rin ba sa'yo from the showbiz? Oh, Too many to mention. Tapos sabi na ng Parang- manager mo yan ha. parang Blind item. meron naman, pero kinakaibigan ko na lang sila Parang kasi ngayon talaga hindi siya yung focus. Parang least talaga siya ng priority ko. Kasi it used to be parang before number 1 priority ko kaya nawala din ako sa eksena for years. And then now, nung mas This is her second chance na kasi. So, parang comeback. kumbaga, sinadya na maganda yung naging blessing sa kanya. Aha. So, ganun pala yun. Parang you have to choose. Some people, they're blessed to have both. Some people, kailangan pamili ka lang. So, this time, I chose my career. And thank God, aligned naman lahat, even my prayers. Alam mo pa talagang madasalin talaga ako. So, nakakatawa na lahat ng mga prayers ko. And sabi ko nga, I'm spiritual. Yung lahat ng mga manifestations ko, nangyayari siya. Sino? BTS mo ng birth. Pero may chance ba na bumalik ka into pageantry, sumali ka din, habang nagsha-showbiz ka? Well, gusto nilang sumali pa ako sa isang pageant. Pero kasi, parang, sabi Parang ko nga, may ina-eye ka bang title pa na kunin? Ganun. meron. Pero parang, that was like, last year siguro. Nung bumalik nga ako sa trabaho ngayon, parang mas gusto ko na siyang mag-focus na lang dito. Kasi the more na natututo ako, the more na mas gusto kong parang mag-swimming. Am I saying the right term? Dito sa industry na to. Pero ano yung natutunan mo na despite yung mga nangyari sa'yo, na nagkaroon ka na ulit ng second chance? Hindi ko sasayangin. Never. So, kaya nga, kumbaga yung tiwala din na binibigay sa akin ng TV5 and ng MWest, talagang iniingatan ko din. Kasi I'm not just doing this for myself, I'm doing this for my entire management, diba? Kasi ang daming taong naniniwala sa comeback mo, diba? Before kasi dumating sa point na naging frustrated actress na ako, parang, path ko ba to? Pero ngayon hindi na, parang naniniwala na ako na this is for me kasi may mga taong naniniwala na para sa'yo din talaga ito. Diba? Bida kontra bida queen nga, may mga ganun pa. So, inaasap mo na yung title na yan. Well, nag-joke nga ako kanina. Sabi ko parang maganda siya ha, in fairness. Pero parang bipolar. Parang sabi ko, ay no offense man po kasi lagyan niyo pa talaga ng queen. So parang joke-joke lang po ito. Yun. Sa comeback mo ba, at saan mo pa gusto makilala si Pearl Gonzalez? Ay, makilala namin si Pearl Gonzalez. Saan ano ba? Makilala siya na hindi lang siya parang actress. Mabuti din siyang tao, kaibigan. I mean, hindi ko tinataas yung bangko ko. Ang dami ko nang nakatrabaho. So far naman, lahat ka-close ko. Lahat nga, love ko talaga And siguro makilala din na parang huwag kang susuko talaga din sa dream mo. Kumbaga tama ka, timing din. And you have to align yourself with what you really want. Because if contradicting sa gusto mo, sa dasal mo, hindi talaga mangyayari sa'yo. So ako talaga, grabe yung paniniwala ko na this time para sa akin. So ganun. Then yung advice from a celebrity na parang natutunan mo, yung parang favorite mo, na ma-apply mo siya to your career. Alam mo, I really love Ate Dimples. I learned a lot of wisdoms and advices from her during nung sinushoot namin yung ICU. So if there's one thing I've learned sa sinabi niya is hindi daw siya
kumbaga, di ba, syempre hindi maiiwasan yung chismis minsan sa prod. Yung mga ganyan-ganyan, di ba? Mga chismis sa buhay ng mga co-artists or iba pang kung sino mang tao dyan. Sabi niya, parang sa tagal niya sa industry, never siyang nag-engage sa mga ganon. Because for her, it's bad luck. Parang bad juju. So, yun din yung natutunan ko na meron nga one time hindi ko nasabi kung sinong mga artista to. Etong prod na to, so standby area, ganyan. They were talking shit about other artists na nakasama nila. So sabi ko, eto pala yung sinasabi ni Ate Dims na you don't engage. Kasi ang bad vibes talaga. Sabi ko nga sa assistant ko, tingnan mo, paglabas natin tayo pinag-uusapan ng mga yan. Ganon. So talagang pagtrabaho, focus ka sa trabaho mo, huwag mo nang pag-usapan yung buhay ng ibang tao. Kasi sino ba namang perfect? Wala namang perfect.